Isa na nga marahil sa talagang tinutukan ng buong mundo, lalong-lalo na ang China, ay ang pagsasama-sama ng mga world-powered country sa isang karagatan. At nito nga lang ay alam mo ba na ang United States, Australia, Japan, at ang puwersa ng Pilipinas ay nagtagpo-tagpo na sa West Philippine Sea upang magsagawa ng isang military drill. At sa oras nga na pinapanood mo ito ngayon, ay patungo na nga ang ilan sa mga pinakamalalakas na naval assets nila, lalong-lalo na ang Amerika. At isa pa nga sa talagang lalong nagpagulat sa lahat ay nang naglabas ng statement ang China na sinabayan nila ang pagsasama-sama ng 4 na bansa sa West Philippine Sea. At naganap nga ang inaasahan ng lahat na magtagpo-tagpo ang 2 kampo sa karagatan. So, ano-ano nga bang nangyari sa pagtatagpong ito? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. At nang isinagawa nga ang sanibersa ng United States, Japan, Australia at Pilipinas sa West Philippine Sea, at kasabay nito ang paglabas pa ng balita na sasabihan nito ng military drill ng China. Maraming katanungan ang umusbong, gaya ng ano ang posibleng mangyari kung magkatagpo ang 2 pwersa sa karagatan na ito. Ito nga ba ang siyang posibleng pagmulan ng pagsiklab ng malaking kaguluhan? Pero alam mo ba na naganap nga na nasa isang bahagi sila ng karagatan? Ngunit hindi katulad ng nasa isipan natin ang nangyari. Habang naglalayag kasi ang 4 na bansa ay nadetect nila bigla na may mga umaaligid-aligid ng mga barko at natukoy nga na ito ay mga Chinese vessels. Pero kung gaano sila katapang sa mga barko ng Pilipinas ay kabaliktaran naman ang pinakita ng China dito sapagkat dumistansya lamang sila habang naglalayag ang 4 na bansa. Hindi nila ginawa ang paghabol at pag-water cannon sa mga barko. Hindi nila ginawa ang pagsasagawa ng radio challenge. At lalong-lalo na ay hindi nila ginawa ang panghaharang. Bagkus, hinayaan lang nila na ito ay patuloy sa pagsasagawa ng activity sa West Philippine Sea. At sa pinakita nilang ito ay tahasang umiwas ang China at hindi tinangka na makialam sa military drill ng 4 na bansa. Well, gaya nga ng sinabi ng mga kritiko, ay posibleng isang peking pahayag lamang ang pag-anunsyo ng China na magsasagawa din sila ng military drill sapagkat walang na-detect na mga pangmalakasang warship ng China ang 4 na bansa. At posible rin na dumistansya talaga ang China dahil sa matindi rin talagang line-up ng mga barko na ginamit. At narito nga ang line-up ng mga warships kung bakit napatras bigla ang puwersa ng China. Ang JS Sakibono ay ang ika-8 barko ng Murasame class destroyers. Ito ay kinomisyon noong 2002. Mayroon itong displacement na 4,500 tons at haba naman na 150 meters or 495 feet. Ang bilis nito ay umaabot ng 30 knots. May kakayahan din itong magsakay ng 165 na katao. Ang ilan sa maarmas ito ay ang O20 Melara 76mm at 2x 20mm Phalanx CIWS. Mayroong 8 anti-ship missiles, 2x triple 324mm torpedo tubes, 16-cell Mk48 VLS at 16-cell Mk41 VLS. Mayroon din itong sensor and processing system katulad ng QYQ-9CDS. May fire control system at air search radar, surface search radar at hull sonar. Ang manufacturer ng ganitong uri ng warship ay ang IHI Corporation sa Tokyo. Una itong nilaunch noong September 25, 2000 pa
At sa ngayon ay active pa din ang barko na ito at patuloy pa din ginagamit ng United States Navy kung kaya't kasali ito sa military exercises ng Pilipinas, Japan, Australia at ng United States. Ang HMAS Warramunga ay isang Anza-class frigate ng Royal Australian Navy. Isa sa 10 frigate na itinayo para sa Australian at New Zealand Navy. Ang Warramunga ay inilatag ng Tenix Defense noong 1997 pa at kinomisyon noong 2001. Sa panahon ng kanyang karera, ang frigate ay nagpapatakbo sa Persian Gulf bilang bahagi ng Operation Catalyst at nagsasagawa din ng anti-piracy ng mga operasyon sa labas ng Somalia. Sumailalim din ang Warramunga sa pag-upgrade ng anti-ship missile defense noong 2014. Aktibo ito noong October 2022 at mayroon itong displacement na 3,800 tons at haba na 118 meters or 387 feet. At ang bilis nito ay umaabot ng 27 knots. May kakayahan din itong magsakay ng 170 na katao. Ang ilan sa mga armas nito ay guns and missiles, maging torpedoes. Mayroon din itong sensor and processing system katulad ng sonars, air search radar, navigation, passive detection, target illumination radar, combat data system, and weapon control. Ang manufacturer ng ganitong uri ng warship ay ang Tenix Defense. Ang USS Mobile ay isang Independence-class littoral combat ship ng United States Navy. Mayroon itong displacement na 3,104 tons at haba naman na 127 meters or 418 feet. Ang bilis ito ay umaabot ng 40 knots. May kakayahan din ito magsakay ng 40 core crew na kinabibilangan ng 8 officers at 32 enlisted at additional na 35 mission crew. Ang ilan sa mga armas nito ay ang 57mm gun, 4 times na .50 caliber gun, Evolved Searam 11 cell missile launcher, at iba pa. Mayroon din itong sensor and processing system katulad ng surface and air radar, Bridgemaster navigational radar, at iba pa. Ang manufacturer ng ganitong uri ng warship ay ang Austal USA. Una itong nilaunch noong January 2020. Ilan lamang yan sa mga impormasyon ukol sa military drill na naganap sa pagitan ng United States, China, Japan, Pilipinas at ng Australia.